Values Education 9, Term 1, Learning Competency 4C, na ilalapat ang paggawa batay sa pananampalataya o paniniwala sa mga nakaatang na gawain sa tahanan at paaralan. Maligayang pagbabalik sa huling bahagi ng ating aralin, mga grade 9 students. Sa nakaraang dalawang aralin, pinag-usapan natin ang ating tungkulin sa paggawa. Ngayon naman, titingnan natin ang pinakapundasyon ng lahat, ang iyong pananampalataya bilang bahagi ng iyong sariling pagkakakilanlan at layunin sa buhay. Bakit nga ba napakahalaga ng pananampalataya sa ating buhay? Ayon sa ating talakayan, hindi lang ito basta aspeto ng ating kultura o isang tradisyon sa relihiyon. Ito ay isang fundamental na bahagi ng iyong sariling pagkakakilanlan. Ito ang mismong nagbibigay ng saysay at layunin sa iyong buhay at mga pangarap. Kapag magulo, mabilis magbago o puno ng hamon ang mundo sa paligid mo, ang pananampalataya ang nagbibigay sa iyo ng kapanatagan at panloob na lakas upang hindi ka sumuko. Higit sa lahat, ang pananampalataya ang nagtuturo sa iyo ng mga moral na prinsipyo. Ito ang mismong naguudyok sa iyo na maging mas mabuting tao araw-araw, mamuhay ng may integridad, at maglingkod ng tapat sa iyong kapwa. Dito pumapasok ang isang napakahalagang paalala mula sa kasulatan. Sapagkat kung paanong ang katawang walang espiritu ay patay, gayon din ang pananampalatayang walang mga gawa ay patay. Malinaw ang hamon sa atin. Ang pananampalataya ay hindi lang basta relihiyon, tradisyon, o mga salitang binibitiwan natin tuwing may pagsamba. Ito ay fundamental na bahagi ng kung sino ka. Ang tunay na paniniwala o pananampalataya ay kailangang makita sa gawa. Isinasabuhay ito sa pamamagitan ng tapat, marangal, at mapanagutang pag-aaral at pagtatrabaho araw-araw. Kung sinasabi mong may pananampalataya ka, pero pumipili ka ng shortcut o pandaraya, ang pananampalatayang yan ay walang buhay. In short, patay. Dumako na tayo sa ating gawain. Kopyahin ang talahan na yan na makikita sa susunod na slide sa iyong Values Education Journal o notebook. Magtala ng isang sitwasyon araw-araw kung saan sinubok ang iyong katapatan sa pag-aaral sa paaralan o paggawa sa bahay at kung ano ang naging desisyon mo. Dahil ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa gawa, hinahamon ko kayo na ngayong linggo ay punan ang talaan ng katapatan at integridad. Kopyahin lamang ang talahanayan na ito sa iyong notebook o journal. Mula Lunes hanggang Biyernes, magtala ng isang hamon o challenge na hinarap mo, gaya ng tuksong mangopya, mag-shortcut sa gawaing bahay o magsinungaling. Isulat kung paano mo pinili ang maging tapat at kung ano ang naging epekto nito sa iyong konsensya. Patunayan natin na buhay ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating mga tapat na kilos. At narito ang pamantayan sa pagmamarka. Katapatan at nilalaman 50%, pagninilay at pag-unawa 30%, at kalinisan at organisasyon 20%. At hanggang dito na lamang po ang ating aralin para sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!